Ngayon, ang pag-uusapan, kung merong advantages, parang gawin naman nating fair, di ba, ma'am? Hindi puro advantages, hindi Yes. puro mga positives. Lahat in any business venture or investment or ano man ang papasukin nating venture, projects, etc. Laging meron siyang kaakibat na Disadvantage. disadvantages or sabihin lang natin risk ng pagpasok sa bawat projects or ventures, no. So sa co-op, sa karamihan maganda, ang daming magaganda, no. Pero pag-usapan naman natin ano yung mga disadvantages nito. Meron nga ba, ma'am? Yes naman, sir. Sabi mo nga, hindi po pwedeng advantage lang. So, sa lahat talaga, merong disadvantage. Yes. So kailangan natin siyang pag-usapan, ma'am, kasi para makita din ng mga miyembro natin, no, magandang buhay po sa lahat ng mga members po natin. At even yung mga nag-observe pa lang, no, yung pinag-aaralan nila yung pagpasok sa kooperatiba. Kung okay ba dyan o hindi. So, hindi puro magaganda ang titignan natin o ang ipapaliwanag natin or papakita natin. Ipakita din natin yung mga disadvantages. Nang sa ganon, mas madali kasing tanggapin yung magaganda di ba? Opo. Yung mga rewards, di ba? Yung mga benefits, mas madaling tanggapin yun Pero ang mahirap tanggapin yung mga negative side nito. Na kapag ang nangyari kasi, ma'am, pag hindi natin to pinag-usapan at syempre pag hindi natin to pinag-usapan, hindi natin share sa public, hindi nila malalaman, na may ganun palang doon, Kumbaga no? yung expectation nila, di ba? Oo. Puro magaganda lang. Puro magaganda lang. Nung na-experience nila yung ay, ganun pala doon. Ay, may ganyan pala sa co-op. Nakapag-invest na. Saka, gusto niya mag-pull out. Kasi hindi niya nakita yung disadvantage. Yes. So, mas mainam nga, makita mo muna yung disadvantage than yung advantage. No? Then, pili ka na lang kung kaya mo bang i-take. So, see you next week. Intro pa lang, ang haba na. So, talagang sinadya po namin yun kasi kukunti lang yung nasa lista. Sasabihin. Habain daw. Pahabain yung intro at saka yung sa closing. Kaya mag-comment kayo dyan, no? Para Okay. humaba. At saka para sa inyo, ano yung mga disadvantages na na-encounter po ninyo at nakikita ninyo? Yes. Alright, pwede nyo idagdag. Okay, sige ma'am, ano po yung natin? Ano po yung una nating disadvantage na nakita natin? Ayan. Sa So, co-op. based po dun sa ating research, So, number 1 po, share capital na pwede nating i-invest sa kooperatiba. So, ito po, hindi ito fit sa mga investor na gustong mag-invest ng more than 10% ng total capitalization. Tama, kasi sa kooperatiba, ma'am, hanggang maximum of 10% lang ng capitalization ang pwedeng i-invest nung ating Member. ng ating member. So kasi ang mentality ng mga investors ay mas maraming share capital, mas malaki ang potential earnings. Kasi mas marami kang capital na nailagay dyan So, nag-expect sila ng mas malaking income. So, parang yun yung mentality nila. Mas marami, kung gusto mong mas maraming income, di lakihan mo yung share capital mo. Nga lang, sa kooperatiba po, may limit lang siya. Kaya ang nangyayari, ma'am, ay yung iba, nag-i-invest talaga sa multiple cooperatives. Yes po. So, kaya nga sir, equal di ba? Kaya pinatupad din tong 10% lang na capitalization na po pwede nating i-invest as a member. So, yan. Yan naman ay based din po siguro sa regulation ng CDA. Yes. Oo. So parang dito, kung ang utak mo ay kapitalista, kung may utak kang kapitalista, hindi kooperatiba ang fit na venture para sa'yo. Or na tawag dito? Na venture or business. Para sa'yo. Ayun. Yan. So sa mga dyan, sa mga kapitalista dyan. Sorry. Hindi para sa inyo. Sorry. Parang sa sir, yan, sa mga corporations. Oo, Possible. bagay sila doon. Yan. So, number 2 po natin ay equal voting rights. So, disadvantage din pala siya, no? Dahil hindi ito fit sa mga investor na gustong mag-take over ng isang company via holding more than 50% of share capital. So, business-driven investor. Ibig sabihin. Okay. Sila yung tinatawag na business-driven investor, ma'am. Ito yung may kinalaman to dun sa limited na share capital sa una nating nabanggit, ma'am, no? Dahil since sa kooperatiba,
kahit maliit o kahit ikaw yung pinaka-minimal lang yung kapital mo, yung voting rights mo is the same value na meron dun sa mataas ang capitalization. Yes. So, kahit na itong sabi natin, siya yung pinakamalaki, si investor A, siya may pinakamalaking capitalization, kapag nag-share siya ng idea niya, nag-share siya ng mga suggestions niya, at the end of the day, wala siyang power para Yun yung masunod, diba? para masunod yun. Hindi siya yung may last say. Yes. Boboto pa yung minimum lang yung kapital. Sabi niya, sasabihin ng minimum yung kapital, hindi ako pabor. Ine-exage lang po natin, pero yun yung reality. Di ba? Tama. Ayan. So dito, yung sinabi ni Ma'am JD kanina na isa sa mga advantage na gusto niya, personally, ay yung may equal votes, voting rights. Pero sa iba, no, hindi sa lahat, no, para sa iba, hindi ito advantage, kundi disadvantage ito. Para kanino? Kadalasan ng mga yan, yung mga may mga Malalaking capital, sir. malalaking kapital, yung gustong i-take over, yung gusto sila yung may boses sa kooperatiba. Kadalasan sila yung may personal na interest siguro. Possible. Oo, pwede, no? Though hindi naman lahat, no? Meron din naman na ang ganda-ganda ng hangarin. However, may hindi agad-agad na napupush yung maganda niyang adhikain dahil nga may mga maliliit na investors na same lang yung voting rights na siguro hindi pa nagagrasp o naiintindihan yung idea nitong si malaking investor. Ang ending, hindi pa agandahan ng idea, kundi paramihan ng boboto. Yes. Oo, ng voting numbers, which kahit na maliit lahat kumbaga 90% ng mga botante ay maliliit lang yung capitalizations, kung sila ay nagkaisa, panalo sila. Panalo. Yeah. So disadvantage siya, ma'am, para sa mga yun nga, sa mga investors na especially mga business-driven investor, gusto nilang mas malaking kapital, mas malaking income, mas malaki yung voting, nila, yung power nila. Ganon. Ayun. Sige, ma'am. Yun. So, yun po, no, equal voting rights disadvantage din po yan. And number 3 po, limited scope of operations and services. So, majority ng co-op ay nag-ooperate lang po sa kani-kanilang mga localities. And of course, limited din po yung kanilang capital. Yan. Kumbaga, sir, let's say dito sa atin, dito sa Nueva Ecija, so kumbaga nung hindi pa tayo national, yung mga nakikater lang natin is around Nueva Ecija lang. So, limited lang po. Yan. Ninonote ko lang, mama, may comment si Sir AJ Balaria. Mabagal mag-process sa co-op. Yan. Agree po ba kayo doon? Okay. Mamaya balikan po natin yan, may kinalaman po yan doon sa actually pwede nating i-connect doon sa maraming bagay such as yung liquidity. Mabagal din na process yung withdrawal, etc. So part ng yung liquidity. Pero sige, pwede naman na natin sigurong i-tackle mabagal ang process sa co-op. I think tama po ito, no, na mabagal ang process kasi pansinin mo, ma'am. Let's say for example, ikaw graduate ka ng 4-year course ng business management, etc. or may experience ka sa pagmamanage ng company. Saan mo gustong magtrabaho? Sa kooperatiba o sa mga malalaking korporasyon? Siyempre sa malalaking corporation. Bakit, ma'am? Siyempre, sir, mas malaki yung opportunity doon. Mas malaki ang? Mas malaki yung kita. Kasi mukha tayong? Pera. Char. Bakit mo naman inamin, ma'am? Live tayo. Sa panahon ngayon, sir. Okay. So kumbaga, when it comes to capitalization, capabilities, mas mabibilis yung proseso sa mga sa mga corporations, sa malalaking corporations dahil nakakapag-hire po sila ng mga efficient na management team, ng mga personnels, talagang meron silang pondo
para i-hire yung mga mahuhusay na mga personnel. Yes. Kaya ang ending, yung mga mahuhusay na personnels po na ito, sila po yung nakakapagtrabaho ng tama, ng mabilis doon sa mga korporasyon, kaya mas mabilis yung proseso. Unlike sa kooperatiba po, since limited po ang ating kapital, sa kooperatiba po, most of the time, pinag-aaralang mabuti ng management saan dadalhin yung pondo. Yung kakarampot na pondo. Hindi na mga karampot. Especially sa mga startups na kooperatiba, syempre tinitignan ng ng management saan yung resources na meron, saan i-allocate. Kasi dalawa lang naman yung allocation yan eh. Either sa liabilities or doon sa asset. O, di ba? So, saan mo siya i-allocate? Kaya sa kooperatiba, madalas makakakita ka po dyan, nung talagang yung mga employees po dyan, mga Volunteer. volunteer, hindi full-time. Kasi nga, sabi nga ni Ma'am JD kanina, mukha... kailangan niya ng kita. Ganon. Tama. So, kailangan niyang magdagdag ng income. Kaya may mga ilan na nagpa-part-time para kumita ng additional income. So, dito sa co-op, medyo tipid. Dahil nga, yung resources ay kailangan natin siyang parang i-manage ng maayos. Kumbaga, kung maaari, yung majority ng funds ay allocate natin sa mga business operations kaagad. Mga ganon. So, kaya may mga mababagal na proseso. However, hindi pa rin siya pwedeng gawing excuse. Kaya mabagal ang process, pero naniniwala po tayo na along the way, maayos at maayos yon. Ganon. At saka sir, isa din na pwede nating makonsider na mabagal yung process. Kasi nga po, syempre, pinagmimitingan pa yan eh. Yes, Pinag-uusapan isa yan. Oo. pa yan. So medyo may process din po tayo doon. Yes, tama. No? At pag sinabi mo kasi process, sa daming dapat pag-usapan dyan. Proseso ng ano? Proseso ng application ba? Proseso ba ng application ng membership? Application ng pag-avail ng... Deposit, withdrawal, mga Withdrawals ng alin? Withdrawals ba ng savings? Withdrawals ba ng time deposit? Or withdrawals ng share capital? Di ba? Ano pa? Proseso ng alin? Proseso ba ng yung sa policies, etc. policy. Okay? Dahil sa isa sa mga disadvantage na nakita natin ay yung about sa rules and regulations, ma'am eh. I-forward natin, no? Ito siya. Opo. Number 5 siya actually. Dahil may mga decisions, sabi mo nga, ma'am, may mga decisions na kinakailangan mo nang ipa-approve sa General Assembly. Yung gustong-gusto mo nang i-act, pero teka, wala pa, hindi pa pwede. Oo, hindi pa tayo nakapagpatawag ng General Assembly. Next, pag nagpatawag ka naman ng General Assembly, andalang nang uma-attend. May mga pagkakataon na General Assembly, walang proper quorum. Opo. Ibig sabihin, walang sapat na numbers para ituloy yung assembly. So, may mga ganun pong situation. Kaya mabagal ang process. Tama. Minsan po, kailangan nating tanggapin, no? Na minsan, hindi lang po sa management team ang nagiging problem, kundi minsan, ang masakit, ang nagiging problem din po ay sa General Assembly na hindi rin po kasi nakaka-attend yung iba for some reasons. Next ay pagdating pa rin sa rules and regulations, yung mahigpit na rules and regulations ng government, which wala namang problema kasi tama lang naman na higpitan nila. Pero sa sobrang higpit, nakakapagpabagal din ito ng movement ng isang co-op. Yung tipong nag-submit ka na, ina-expect mo ano na siya, tawag dito, approve na. Maya-maya, after 1 week, 2 weeks, babalik sa'yo yung papel, kulang. May kailangan pa po kayong ayusin, ganyan. So, ayusin na naman. And then, yun. So, mabagal siya. Kaya nakaka-contribute po siya sa pagpabagal ng process at sa pagpabagal ng movement ng isang kooperatiba. Yes. Balikan natin yung sinabi mo, ma'am, na limited scope ng operation and services. Tama ba? Ito yung sinabi mo kanina. Yes po, opo. Dahil majority ng kooperatiba,
nag-start yan, hindi naman malaki kaagad na boom, nationwide kaagad, di ba? Malaki na kaagad, powerful kami, billions kaagad kami. Hindi naman po nag-start lang po yan, baka nga nag-start lang po yan ng less than millions ang capitalizations or thousands ang capitalizations. At nag-start po yan, nag-start sila sa maliit. Baka nga 5 nga lang sila nung nag-start Tama. Baka nga 10 lang, 10. 20, hindi natin alam. Pero nag-start po yan sa maliit. Definitely nag-start po yan sa maliit. Hindi po yan nag-start ng billions po kaagad, no, sila. So kapag ganyan po ang kooperatiba, expect po natin na yan po ay nag-start yan sa mga localities nila, sa mga municipalities, mga maliliit, Mga magkakaibigan lang. sa bahay nga lang yung opisina, no? Dito na kay chairman yung office, 'di ba? Doon sa may kubo, Oh, may ganun. kubo, dito na lang tayo. Yun na yung office. Doon lang nag-start para matugunan yung pangangailangan at opportunity na meron doon sa locality, doon sa community nila. So kaya yung scope ng operation ay nagpe-penetrate or naka-focus doon sa localities lang din nila. Pansinin po ninyo, even yung mga malalaking cooperatives, pansinin po ninyo, ilan sa mga serbisyo po nila, ang services po nila ay nagpe-penetrate lang din. Kahit na nationwide na sila, may napansin tayong kooperatiba, kahit na nationwide na sila, ang mga produkto at serbisyo nila, nakafocus pa rin dun sa localities nila. Pero billion co-ops na sila. Kasi nga sir, syempre, mas makikater nila yung mga Makikater nila, mas kontrolado nila. Kasi nakikita ng management na mas kontrolado nila yung negosyo, mas mainam sa negosyo yon. So, yung ibang nagpapamember outside dun sa kanilang localities, parang ang benefit na lang, dividends, monetary benefits na lang. Pero, for example, isang kooperatiba na may mortuary na benefits, funeral service, sa Davao. O kung member ba tayo ng kooperatiba doon, tapos may funeral service doon ba natin i-avail yung service na yon? Syempre hindi, di ba? Ipapadala dito. Papadala na lang po namin yung service, yung makeup na gagamitin, yung kahon na gagamitin, ano po ba gusto niyo? Pick up po ba? Medyo yun, di ba? Kaya yung mga serbisyo kahit napansin natin na kahit na ganun kalalaki yung mga kooperatiba na ito, may mga products and services sila na nakapenetrate lang, pinipenetrate lang talaga nilang within localities nila, lang. sa cities nila, sa province nila. Well, in fact, sa province pa lang napakalaki na nun So, yun ma'am. And of course, dahil din sa limited na capitalization, kaya maliit Yun lang lang din yung kanilang operation. Opo. Ganun. So, yun. Number 4 naman natin, low rate of return on share capital. So, kung i-compare po natin ito sa sarili nating business, mas malaki pa din yung potential na income po niyan kaysa sa mga kooperatiba. Ayan. Tama. So, number 2 din po dyan, kung i-compare natin yan sa mga alternative na mga investments, mas malaki pa din po yung potential income kesa sa co-op. And since mababa po ang rate of return, syempre hindi ganun ka-attractive mag-invest sa cooperative. Tama. Agree, ma'am. Kasi nga, kinumpare nila saan? Sa mga negosyo. Diba? Kung hawak mo talaga ang negosyo mo, mas malaki ang profit margin niyan. Yes po. So, kung i-base mo yung kita mong dividendo sa kooperatiba versus dun sa business na itinayo mo, then most likely, mas malaki talaga potential ng income mo. Kaya talo nga talaga ang kooperatiba dito. Kasi nga, yun yung basis. Next ay i-compare mo sa alternative investments. Pag sinabing alternative investment, mga investment na hindi common. No, Like- hindi common. Pag sinabi bang investment sa Philippines, ano ba yung pumapasok sa isip natin? Sa'yo, ma'am. Sa Philippine Stocks Exchange. Oh, wow, stock market. Okay. Diba? Ano pa, ma'am? Ayun yung mga common. Ano pa? BUL. Hindi Insurance. nga, investment. Okay. Real estate. Mga ganon, no? Pag sinabi alternative investment, ito yung mga investment na madala mong makita pero nag-exist. Na for example, meron palang investment meron palang tinatawag na
ah, tawag dito, tawag doon yung sa ibang bansa ka mag-invest. Offshore investing. Pwede pala yun. Mas maganda ang performance ng investment sa ibang bansa compared dun sa stock exchange dito sa Philippines. So, mas malaki ang kita mo. Next, since mababa ang rate of return, hindi ganun ka-attractive mag-invest sa co-op. Dahil kadalasan ng mga tao ngayon, tinitingnan nila, magkano kikitain ko dyan? Di mo- Interest rate, ano sir? Exactly. Hindi mo rin naman na sila masisisi, ma'am, dahil lumalaki ng lumalaki ang presyo ng mga bilihin. So kung uunahin nila lagi, magkano kita, hindi nila kasalanan yon. At hindi naman kasalanan yon. Kung ngayon ang purpose, walang problema. No? Nagkataon lang, may ibang tao, may mga tao na hindi lang talaga doon nakatingin Yes. sa magkano interest ng capital, kundi yung future nung ano. So, pero ayun nga, since hindi ganun kalaki ang kita at merong mas malaking kita sa iba, saan ako mag-invest? Di ba? Kaya nga hindi natin may iwasan, no? May mga members na kapag tinatanong mo sila, yun po bang inyong interest sa share capital or sa deposit account po ninyo sa amin? Gusto nyo po ba i-reinvest ninyo? Ang sagot nila, hindi mo maiwasan ang sagot nila. Teka, magkano po ba interest ng yung susunod na account? Yung magkano po ba ang magiging interest ng share capital ko sakaling diyan ako maglagay? Pag sinabi mong ganitong ito po yung projected na ganito ganyan. Okay. Alam mo na yung sagot doon. Alam mo na yung sagot doon na mas malaki sa ganitong co-op. Mas malaki sa ganitong kumpanya. Mas malaking offer ng kapitbahay ko. Mas malaking offer ni ganito. Kasi nga, Na-compare. yung kita Tama? So, hindi siya ganun ka-attractive. Ngayon, pwede naman nating gawin yon para maging attractive. Sasabihin ng mga kooperatiba, dito kikita ang co-op natin, ang share capital natin, kikita ng 100% per year. Maraming magjo-join. Dudumugin. Dudumugin. Sigurado. Ang tanong, kaya ba ng co-op mo yon i-provide after 1 year? O yung iba naman, pwede naman sabihin natin, para mas maging attractive, gawin natin 100% per month. Ay, nako. SC. Pasok ka na, ma'am? Pasok ka na, ma'am, 100% per month. Just for the sake, ma-attract ka lang. Hindi. See, ang tao magulo no? Bigyan mo ng malaking rate, magdududa. Bigyan mo ng maliit na rate, Magdududa pa rin. ang liit naman yan. Wala bang iba? Ganun. So, Hindi mo na alam kung saan ka lulugar din no? kaya talagang ang ending, much better pa rin talaga na ang perang i-invest natin, ay yung perang excess na, alam mo yun, kahit mawala man yun or mabubuhay ka pa din, tuloy pa rin yung pangarap mo, buhay mo, needs ng pamilya mo. And then ito, ilalagak mo na lang dun sa isang kumpanya na same kayo ng vision and mission. Pero kung ang vision, mission mo lang ay pera-pera, do hindi naman siya masama, medyo kulang lang. Baka hindi magtuloy-tuloy yung inspiration mo at motivation mo. Baka hindi ma-meet yung expectation mo, mag-withdraw ka lang din. Tama. Diyan papasok yung susunod na disadvantage na wala dyan sa listahan mo, ma'am, non-liquid. Ang kooperatiba po, in most cases po, ay hindi liquid. Ibig sabihin ng liquid ay yung pumunta ako ngayon sa co-op, nag-file ako ng withdrawal, ngayon din makukuha ko. So, kumbaga hindi available kaagad Yung pera. funds. Yes. Hindi available yung funds kasi Kasi nga pinapaikot siya, di ba sir? kasi pinapaikot siya. Nasa labas po siya. Dahil as much as possible, ang kooperatiba po ay majority ng funds ay umiikot sa business. Dahil pag hindi po yan umikot sa business, walang kikitain. Pag walang kinita, walang madidistribute na dividendo. Yes. Pag wala ka na distribute na dividendo or capital interest sa share capital, magagalit ang miyembro. Tama. Nakaganon pa yan, no? Saan yung interest ng share capital ko na minimum? Yun pa yung
Sila pa yung... Mo may ka. Hindi, in reality, medyo exage lang. Tsaka biruan lang naman. Joke lang naman. Importante na napatawa kita. Pero yun yung nangyayari. No? Kung sino yung mga may minimum na kapital, sila yung naghahanap ng mataas na interest rate. That's the reality naman talaga. Kaya sasabihin ng anong gagawin ng management? Kailangan tong paikutin sa negosyo. Kaya nga medyo haggard na kami rito pakakaisip ng paraan para mas mapalago pa yung natin, mga businesses natin, mapalaki pa paano yung expansion na gagawin. Para saan? Para kumita ng mas malaki. Tama. Bakit? Kanino ibibigay? Sa mga members, syempre. Sa mga members na nakaganito. Hindi. Hindi. Sa mga members na nagtiwala, sa mga members na yun na lang po, yun yung disadvantage ng kooperatiba. Hindi nyo agad-agad mawi-withdraw dahil hindi naman po tayo bangko. Huwag nyo po i-compare sa mga commercial banks na kapag may ATM, yung iba naghahanap pa ATM eh. May ATM, saksak mo, withdraw ka agad. Doon na kaagad, Doon na available kaagad. agad. Dito hindi po. Talagang ilang linggo pa ang dadaan. Kasi kailangan muna nating hanapin yung pondong i-withdraw nitong si member. Kaya po, mabagal ang process ako. Kaya mabagal ang process. Kaya intindihin nyo na lang po kami. Mabagal po ang process. At least sinabi natin, sir, yung disadvantage. Yes. Ngayon. Hindi kayo mag-expect. Yes. Ngayon, nalaman nila yung mga disadvantage. Actually, madami, ma'am, di ba? Ilang pages yun? Parang 3 ba? 2? Dalawa. 2 pages po ang mga disadvantages. Hindi pa po namin sinasabi yung iba, baka ma-disappoint na po kayo. Hindi, pag-usapan natin sa ibang araw po siguro. Pero, point lang natin, sige, itong disadvantage na na-discuss ba natin, ma'am, ngayon, na pagkwentuhan natin, kaya mo ba siyang i-embrace? Kaya mo ba? Yung mabagal na proseso, kaya mo ba? Yung, hindi ganun kataas na interest dun sa share capital versus dun sa ibang investment, kaya mo ba? Yung limited yung share capital na pwedeng i-invest, kaya mo bang i-embrace yun? Yung voting rights, equal, kaya mo ba? Yun eh. Yes. Yung rules and regulations, medyo mabagal ang pag-approve, kasi kinakailangan pa ipa-approve sa General Assembly, etc. Mabagal ang process. Kaya mo ba? Nag-file ka ng withdrawal ngayon, after 1 week, 2 weeks bago pa ma-receive. Kaya mo ba? Kasi kung kaya mo, then pang kooperatiba ka. So, ano pa pong hinihintay nyo? So ano pa hinihintay nyo? Umattend na po kayo ng ating pre-membership orientation program para makita po ninyo Kung kaya nyo ba? Kung kaya nyo ba. Kasi I tell you, merong mga membrong kinaya. Sinubukan at kaya naman. Kaya naman. And naniniwala po tayo na yung mga malalaking kooperatiba na inspirasyon din naman natin ay dati lang din ganito. May mga members sila na kinaya. Yes. Pero may mga members na hindi kinaya. And yung mga members na hindi kinaya, sila yung mga nag-withdraw. Kasi ganun lang naman siya, ma'am. Tama? Ganun lang kasimple. Well, parang nalulungkot ka naman, ma'am, sa pinag-uusapan natin. Nagkukwentuhan lang tayo, ma'am, ha? Ayan. So, kung kaya nyo po, subukan nyo po na magpa-member dito sa iPro Cooperative. Kung nakita nyo po na kaya nyo yung mga disadvantages na sinabi po namin. Pero at least po, dito ay open po tayo and totoo lang po tayo sa mga sinasabi po natin. Yes. Pero yung may mga disadvantages naman dito, ma'am, na wino-work out naman, Yes. na in fairness naman sa mga cooperatives, ay ginagawa naman nila lahat ng kaya nilang gawin para mas mapabilis, mas mapabuti, mas ma-improve yung sa lahat ng areas na meron ang kooperatiba. Pero hindi po natin siya pwedeng i-compare sa mga malalaking kumpanya, sa mga corporations, dahil talagang mainly because of the capitalization.
mas malaki ang capitalizations nila compared sa atin. Kaya pag maliit ang capitalization, so syempre mas maliit ang resources. Medyo So, limited talaga. Oo. Ganon siya. Yes. Ayan. So ayan, thank you po sa pagtsatsaga. Ayan. Salamat po sa lahat ng mga members po natin. And sa mga hindi pa members dyan, na sabi mo nga sir ay nagmamatsyag ba? Nag-check, nag-observe. Oo. So thank you po at yun lang naman sir for today. Oo, salamat. Oo, bigyan natin ng special na pasasalamat talaga doon sa mga members natin na nagtiwala mula sa simula na alam mo yun, andito pa rin sila, no? Sa kabila nung mabagal na proseso, sa kabila ng ibang mga disadvantages po dyan ay, sila? Patient sila na naghihintay na meron tayong isang member, lagi niyang sinasabi, darating yung time na ang iPro Co-op ay hindi na tulad ng ganito. Yung dumadaan sa mga ganitong process, na ganitong journey. And blessed daw siya na maging part ng kooperatiba natin dahil alam niya na yung future, alam mo yun, hindi man ganun ka, syempre uncertain, full of uncertainties, pero as long as yung management team ay nandiyan, yung tiwala niya ay buo sa atin na yun. So thank you po. sa mga kamay-ari po natin na ganoon. Yeah. Salamat Ayan. po. So, yun lang po for today's kwentuhan session. Thank you po, Sir Eric, at sa lahat po ng mga manonood po natin at mga members po natin. So, lagi po nating tatandaan na ang kasaganahan ng buhay ay Napagtutulungan. Magandang buhay. God bless.